Marahil ay hindi kumpleto ang ating kaalaman patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas kung hindi natin alam ang kasaysayan ng ating ipinagmamalaking University of the Philippines. Ilan lang naman sa mga naging leader ng ating bansa, mga national artists, scientists, at ilan pang prominenteng tao ang hinubog ng paaralang ito. Isang hindi mahigitang reputasyon sa loob ng mahigit isang siglo. Bilang pagbibigay pugay sa natatanging ambag ng University of the Philippines sa mga Pilipino, halika't mas lalo pa natin itong pag-aralan. Ang unang naging logo ng Universidad ng Pilipinas ay hinango mula sa coat of arms ng Pilipinas. Makikita ang isang American bald na agila na nakatungtong sa tila kalasag habang nakaunat ang dalawa nitong mga pakpak. Ang parehong klase ng ibon ay makikita pa rin sa kasalukuyang logo nito na inaprubahan ng Board of Regents noong February 25, 1913. Subalit makikita sa lumang logo na ang kalasag ay sumisimbolo sa Maynila at ang 13 kolonya ng Amerika na lumaban para sa kalayaan mula sa Britanya. Sa bago at kasalukuyang logo nito, ang kalasag ay rumerepresenta sa 3 pangunahing fields ng universidad: ang engineering, agriculture, at medicine. Bakit nga ba American bald ang ginamit na klase ng agila sa logo ng University of the Philippines? Ang sagot dyan ay maikli lamang. Itinatag kasi ng Amerika ang UP noon. Ang parehong klase ng ibon sa logo ay makikita din sa Great Seal ng Estados Unidos na kilala din bilang kanilang National Coat of Arms. Naniniwala kasi sila na ang agila ay ang hari ng lahat ng mga ibon at sumisimbolo ng katapangan at pag-asa. Alam niyo ba na ang kasalukuyang seal ng universidad na ito ay muntika ng hindi gamitin? Isa sa mga naging presidente ng universidad ang nagnais na palitan at ibahin ang selyo ng UP dahil na din sa American Bald Eagle na nasa seal. Nais ng presidente na gawing mas makabansa ang itsura ng selyo. Nagkaroon ng Memorandum Circular noong November 13, 1971 nang ang nooy presidente ng UP na si Salvador Lopez ay nagbukas ng isang kompetisyon para gawin ang bagong seal ng university. Nanalo sa naturang kompetisyon ng seal na dinisenyo ng National Museum Director Galo Ocampo. Narito ang itsura ng kanyang disenyo. Subalit ang disenyo ni Ocampo ay hindi pinayagan ng Board of Regents kaya hindi din ito opisyal na nagamit. Hindi may kakilang ang pinakakilalang simbolo ng UP ay ang oblation na unang nakita sa ilalim ng pamumuno ni Rafael Palma. Kinomisyon ni Palma ang nooy national artist na si Guillermo Tolentino na noon ay propesor pa lamang ng Fine Arts sa universidad na bigyang kahulugan ng mga huling salita ni Rizal na may ultimo adios sa pamamagitan ng isang monumento. Ayon sa pakahulugan ni Guillermo sa estatwa na nakahubad, nakadipang mga kamay, nakausli ang dibdib, nakapikit at medyo nakabuka ng kaunti ang mga labi na tila nagdarasal ng pabulong ay ang kanyang interpretasyon ng bayaning nag-alay ng buhay para sa bansa. Ang estatwa ay nakatindig sa tila apakan na hugis mapa ng Pilipinas at sa ilalim nito ay ang mga maliliit at malalaking bato na rumerepresenta naman sa bawat isla ng Pilipinas. Ang halamang katakataka na tila umaalalay sa estatwa ay sumisimbolo sa makapit na ugnayan ng mga Pilipino sa mga bayani. Ang halamang ito ay mahiwaga na kahit ibato mo lamang ang maliit na dahon nito ay kaya pa rin itong tumubo. Ito ay sumisimbolo sa pagiging makabansa ng ating mga bayani. Sino nga ba ang tunay na modelo ng oblation? Hindi si Fernando Poe Sr. na madalas na naiisip ng marami. Ayon sa librong isinulat ng yumaong propesor ng Fine Arts sa UP na si Rodolfo Paras Perez, ang oblation ay ginawa ni Tolentino base sa tindig ng kanyang assistant na si Anastasio Caido at ang proporsyon naman ng katawan nito ay mula sa kanyang brother-in-law na si Virgilio Raimundo. Ito rin ang pinaniniwalaan ng marami dahil minsan din umunong nasabi ni Caido noon na siya ang naging modelo sa estatwa. Alam niyo ba na ang orihinal na modelo pala ng oblation noon ay walang kahit anong suot? Dahil sa konserbatibong pananaw ng nooy presidente ng UP na si George Bacobo, iminungkahi niya na takpan ng dahon ang maselang parte ng estatwa tulad ng nakikita natin ngayon. Alam niyo ba na mayroon lamang 10 graduate sa kauna-unahang graduation ng University of the Philippines? Ang pinakaunang pagtatapos sa kasaysayan ng UP ay nangyari noong 31 ng Marso 1911. 10 estudyante lamang ang nagtapos noong araw na iyon. 3 sa kanila ay bachelor degree. Sina Manuel L. Rojas na nakakuha ng Bachelor of Science in Agriculture. Hindi si Manuel A. Rojas na naging pangulo natin. Si Clodoaldo Tempongco at Jose Zamora na parehong nagkaroon ng Bachelor of Agriculture. Bukod sa tatlong ito, 3 din ang nanggaling sa College of Medicine at 4 naman mula sa College of Liberal Arts. Sa sumunod na taon ay mas dumami na ang mga nagtapos na umabot sa 30 estudyante hanggang nakilala na ng lubusan ang University of the Philippines at mas marami pa ang nagtapos dito.
Alam nyo ba na minsang gumamit ng puting toga ang mga nagtapos sa UP? Sa ngayon, makikita lamang nating nagsusot ng puting toga ang mga estudyanteng nagtatapos ng high school at elementary. Pero alam nyo ba na noong unang panahon, ginamit at mas pinili ang paggamit ng kulay puting toga ng UP sa halip na itim? Noong taong 1921, gumamit sila ng puting toga para sa graduation na aprobado din ng Board of Regents. Ayon sa isang miyembro ng Board of Regents, ang kulay puti ay mas akma para sa tropikal na panahon ng bansa. Subalit marami ang umalmang guro at estudyante sa kulay ng toga na ito. Ayon pa sa ilan, haumanong mga multong nakaputi ang mga nagtatapos sa universidad. Kalaunay binago nila ito at ginawang itim. At sa kasalukuyan, tinatawag na sablay ang kasuotan ng bawat magtatapos sa universidad. Si Dr. Maria Paz Mendoza Guanzon ng UP. Isa sa 30 estudyanteng nagtapos sa ikalawang commencement ng university noong 1912. Siya ang unang Pilipina na nakatanggap ng high school diploma at unang babaeng nakapagtapos ng medisina sa UP College of Medicine. Hindi man siya ang naging unang physician sa Pilipinas, siya naman ang unang Pilipinong nakapagsulat tungkol sa choriocarcinomas. Siya din ang unang nakapaglathala ng autopsy findings tungkol sa bangungot at ang unang Pilipina na nakatanggap ng professorship rank sa University of the Philippines. Alam nyo bang bago ang oblation statue, nauna munang nagkaroon ng floral sundial sa UP noong 1920s. Bago pa man naitayo ang oblation, isang sundial muna ang makikitang nakatindig sa campus ng University of the Philippines. Isa itong gamit para malaman ang oras na naging simbolo din ng College of Engineering. Noong 1930s, ang unang sundial ay pinalitan ng isang floral sundial na likha ng nooy profesor sa universidad sa College of Engineering na si Edward Hyde, kasama at katulong ang ilan pa niyang kapwa profesor. Noong panahong iyon, ang sundial ay may taas na 60 talampakan at ito din noon ang pinakamalaking university sundial sa buong mundo. Kinalaunay kinailangang tanggalin ang sundial upang bigyang espasyo ang mga sasailalim sa ROTC drill. Nagtayo sila ng bagong sundial nang ilipat ang College of Engineering sa Diliman. Subalit nasira ito ng bagyong Yolig noong 1968. Pinalitan na lamang ito ng bago na makikita natin ngayon sa G. Apacible Street. Ang lumubog na garden sa University of the Philippines, tinawag ito noong General Antonio Luna Parade Grounds. Ang lumubog na garden ng UP na Hugis Palanggana ay may sukat na 5 hektarya na makikita noon sa Academic Oval Circle. Dito noon unang idinaos ang ROTC noong itayo ang UP Diliman. Maraming tiniting ng dahilan sa paglubog ng naturang hardin. Ayon sa pamunuan ng universidad, ang garden ay direktang nasa ibabaw ng fault line. Kaya din siguro naging ganun ang hugis nito. Sinasabi din nila na ang garden ay unti-unting lumulubog sa paglipas ng taon. Tinatayang 1 hanggang 10 sentimetro ang inilulubog nito kada taon. Subalit ayon sa isang interview sa isang profesor sa UP, wala manong fault line sa ilalim ng hardin at ang West Marikina Valley Fault ay nasa halos 3 kilometro ang layo sa universidad. Ayon din sa profesor na ito, natural umano ang nangyaring paglubog ng garden dahil kahit ang Maynila ay nakakaranas ng ganitong pangyayari. Tinatayang nasa 6.1 cm ang inilulubog ng buong Kamaynilaan o pagbaba ng lupa nito kada isang taon. Alam nyo ba ng Church of the Holy Sacrifice ng University of the Philippines ay ang kauna-unahang circular chapel at thin shell dome sa Pilipinas? Makikita din dito ang ilan sa mga likha ng ating mga national artists. Ang simbahan na naging University Parish noong 1977 ay may tuturing na National Cultural Treasure at National Historical Landmark. Ang kaibahan nito sa ibang mga simbahan ay dahil makikita mo din dito ang mga likhang sining ng ilan sa ating mga national artists. Ang River of Life na sahig ni Arturo Luz na National Artist for Visual Arts, 15 mural arts ng Station of the Cross ng sikat na pintor na si Vicente Manansala sa tulong ni Ang, at ang marble na altar at crucifixion sculpture ni Napoleon Abueva. Ang kakaibang estilo ng disenyo ng simbahan ay ideya ng isa pa nating national artist na si Leandro Locsin na siyang naging punong abala sa proyekto at ibinasa ito sa International Modern Style. Tinulungan si Locsin ni Alfredo Junio na naging Dean ng College of Engineering sa University of the Philippines na siyang nagsilbing structural engineer habang si David Consunji naman ang humanap sa pinakamatibay na mga materyales na gagamitin sa chapel.
Noong 1968, isa na namang national artist ang pumasok sa simbahan. Nagsilbi kasi itong dausan ng Jose Montserrat Macedas concert na may titulong Pagsamba.